Okay guys, ito ang i-refer natin ngayon. Automatic water pressure tank. Mitsubishi ang brand nito. So ngayon titingnan natin kung ano kaya ang nangyari dito. Ang una nating gagawin, bubuksan natin itong capacitor box. Ito yung starting capacitor. Titingnan natin kung hindi ito na damage. Karamihan sa mga 220 volts electrical motor, first basic troubleshooting natin gagawin, i-check natin ang kapasitor kung hindi ito pumuputok. Kung titingnan natin, hindi naman nadideform itong kapasitor. So mukhang walang problema talaga ito. Okay, the next steps. Bubuksan natin ang collar fan ng motor at subukan nating ikutin kung hindi ito matigas. Subukan nating ikutin. So, matigas siya. Halos hindi siya maiikot kaya hindi makapag-start ang motor. Ang nangyari dito, nag-trip ang circuit breaker dahil hindi umiikot ang motor pump. Sa third steps ang ating gagawin, aalamin natin ang ating motor coil kung buhay pa. Ang ating gagawin, i-turn on natin ang circuit breaker. Ang circuit breaker sa loob ng 10 segundo at pakiramdaman natin ang electrical motor kung nagba-vibrate ba. Okay guys, nag-vibrate ang motor. Ibig sabihin, walang problema ang motor coil or stator coil. So ngayon guys, aalisin natin itong motor pump. I-recondition natin ang magkabilaang bearing at papalitan kung kailangang palitan. So tatanggalin na natin. Ito naman ang pressure switch, kasama natin itong tatanggalin. Nakaharang kasi. Next tips natin gagawin, buksan natin itong water jet. Titingnan natin kung hindi ito barado. Okay, walang problema ang water jet, malinis at hindi siya barado. Proceed na tayo sa next tips. Ang ating gagawin, papalambutin natin ang magkabilaang bearing. Lilinisin lang naman natin guys gamit ang WD-40 cleaning oil. Kasi ang ganitong sitwasyon, pagka tumitigas ang bearing, kung hindi ito nasisira, natutuyuan siya ng grasa. Kaya papalambutin natin. Pag nag-absorb na ang WD-40 oil. Karamihan sa mga motor pump, meron siyang rubber cell sa shafting. Kaya bubuklatin natin ng konti, tapos mag-spray ng WD-40 oil. At pagka lumambot na, maglalagay ng panibagong grasa. Ganito lang ang gagawin at hindi na kailangang baklasin pa. At ilang segundo lang yan at malambot na ulit. Okay, next, dito naman tayo sa kabilang bearing. Ang mahirap dito, hindi natin makikita yung bearing. At saka hindi rin natin pwedeng dukutin. At hindi na rin natin matatanggal itong cooling pan. Kasi pag tinatanggal natin yan, dikit na dikit yan dahil umiinit. At pag ginagalaw natin yan, nadudurog lang yan. Ang gagawin para makapag-spray tayo ng absorbent oil, ganito lang. Maglalagay tayo ng butas sa gilid ng shafting na tapat sa bearing. Okay, ngayon may butas na. Pwede na tayong mag-spray ng oil. So ganito lang yun mga guys. Simple at napakadali lang. Ngayon guys, iikutin na natin. Ayan, palambot na ng palambot. At mamaya, pwede na nating ibalik ito sa tangke. At pwede nang gamitin ulit. Okay, magdagdag pa tayo at nang lumambot pa. Habang iniikot natin guys, pakiramdaman natin yung bearing kung wala ba itong sayad. Kung wala naman, so pwede na natin hindi napalitan at ibalik na. Okay guys, tapos na.
pwede na nating ibalik ito at malambot na. Ang basic troubleshooting na ito mga guys, applicable ito sa lahat ng mga electrical motors. At huwag kalimutang isipin kung ano ang mga dapat gawin. At konting ingat lang sa electrical connection. Okay guys, tapos na ang ating troubleshooting. So bago matapos ang video ito, susubukan muna nating paandarin itong electrical motor. I-turn on muna natin at titingnan natin kung success ba ang procedure natin. Basta huwag kalimutan, ito ay basic troubleshooting lang. At maraming salamat sa inyong panunood. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Like, shares, and bell buttons. Maraming salamat. Bye-bye. Pero bago ang lahat, i-turn on muna natin.